Paano ka nakasisiguro? Paano kung kaharap mo na ngayon ang taong papatay sa'yo? Tanong niya kay Robert. Gusto niyang alamin ang magiging reaksyon nito kapag sinabi niyang inutusan siya ni Lorenza para ito ay patayin. Saglit lang ang kabang naramdaman ni Robert. Naisip pa ganitong hindi siya makakayang patayin ni Myla. Kahit sa ang anggulo na titingnan ng babae, ay tila ito isang babasaging kristal na mabunggulang ay mababasag. Nagkakamali ka kung inaakala mo mapapatay mo ako. Oo, inaamin ko na isang malaking pagkakamali ang pagsama sa iyo. Hindi ko kasi naisip na gagamit ng babae si Lorenza para ako ay mapatay. Babala nito kay Myla kahit labag yan sa kanyang kalooban. Kung ginusto lang kitang patayin, wala kang magagawa. Kahit saang sulot ka magtago, ay kayang-kaya kitang patayin. Nagkaroon lang ng malaking pagkakabago. Aniya kay Robert, hindi niya sinabi ang dahilan kung bakit nagbago ang kanyang isip. Ang laki naman yata ng tiwala mo sa iyong sarili. Gustong matawa ni Robert sa sinabi ni Myla. Pwede ka nang ipahuli sa pulis kahit ngayon, pero hindi ko gagawin. Katulad ng sinabi mo, ay mayroon ding pagbabago ang naging pasya ko. Kahit ipakulong mo ako, kaya pa rin kitang patayin. Sagot ni Myla. Maaaring kilala mo si Mr. Conrado Lim. Paano ipaliliwanag ang kanyang pagkamatay? May kabang sumumpit sa dibdib ni Robert. Kilala niya ang taong sinasabi ni Myla. Hanggang ngayon walang nakakaalam kung paanong bigla na lamang nasunog ang katawan ng lalaki. Ikaw ang pumatay kay Mr. Lim. Ako sa nito kay Myla. May hawak kang kapangyarihan. Hindi sumagot si Myla. Pinagmasdan niya ang gwapong mukha ni Robert. May sayang bumalot sa kanyang puso sa ginawa niya ngayon. Bakit hindi mo ako pinatay? Alanganin itong tanong sa kanya. Bakit hindi mo rin ako pinahuli sa pulis? Ngayong alam mong papatayin kita. Balik tanong niya rito. Gusto niyang alamin kung bakit nagbago ang isip nito ng katulad niya. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyong hindi nito tinuloy ang sasabihin? Ano? May pananabik na yung tanong dito. Damang-dama kasi niya, nakakaiba ang mga tingin ginagawa nito sa kanya. Hindi man siya sigurado sa kanyang naiisip, ay parang ganoon nga ang lumalabas sa kanyang isipan. Kaninang makita kita, nasabi ko sa aking sarili na nakita ko ng babaeng gusto kong makasama sa aking pagtanda. Aaminin ko sa iyo na maraming babaeng dumaan sa buhay ko. Pero ikaw lang ang nagpabilis ng tibok ng aking puso. Bukal sa loob na sabi niya kay Myla. Parang gustong magtatalo ni Myla sa katuwaan. Hindi nagkamali ang kanyang kutob. Ang mga kilis nito ay nagbabadya na mayroon siyang halaga rito. Katulad din ba ang naging damdamin ko kung bakit nagbago ang isip mo at hindi mo ako pinatay? Panghuhuli ni Robert kay Myla. Iyon kasi ang unang naramdaman niya kay Myla habang nag-uusap silang dalawa. Maligaya akong mamamatay dahil nasabi ko na sa iyo ang aking damdamin. Sabi pa nito sa kanya. Paano si Lorenza? Pinagbanta niya akong may masamang mangyayari sa akin kapag hindi ko ginawa ang inuutos niya sa akin. Gusto ko munang marinig sa mga bibig mo na pareho ang ating nararamdaman. Saka na natin isipin si Lorenza, sabi ni Robert. Gustong-gusto nitong yakapin si Myla ng mga sandaling iyon. Kahit hindi pa ito sumasagot, ay tiyak na itong magkatugon ng kanilang mga damdamin. Ligawan mo muna ako. Sagot niya kay Robert. Bigla nitong nayakap si Myla. Agad na nahuli ito ang labi ng babae. Hindi naman tumutol si Myla. Pagkus ay ginantihan niya ng mas maalam na halik ang halik ni Robert. Tumagal ng ilang minuto na magkalapat ang kanilang mga labi. Kung hindi pa sila pinangapusahan ng hangin, ay hindi pa sila maghihiwalay. Saglit lang silang sumagap ng hangin at muling naglapat ang kanilang mga labi. Saglit nilang nakalimutan ang tungkol kay Lorenza. Pareho silang tangay na tangay ng kaligayahang bumabalot sa kanilang pagkatao ng mga sandaling iyon. Hindi matitingkala ang kaligayahang nararamdaman ni Myla matapos siyang ihatid ni Robert sa kanyang apartment. Magkasintahan na silang dalawa nang maghiwalay sila nito. Hindi niya akalain na ganon kadaling oras ay naging magkasintahan sila ni Robert. Walang anumang nangyaring ligawan. Pero ramdam nila ang malaking pag-ibig nila sa isa't isa na naging dahilan para magkaunawan ng kanilang mga puso. Ganap na sana ang kanyang kaligayahan kung walang Lorenza na hadlang sa kanilang pag-iibigan. Nag-iisip na nga siya kung paano niya ibabalik kay Lorenza ang perang ibinayad nito sa kanya. Tiyak na magagalit ito sa kanya. Pinagdabantaan na nga siya nito na kapag hindi niya nagawa sa loob ng 2 araw ang pinagagawa nito ay mayroong mangyayari sa kanyang masama. Paano pa kapag nalaman ito na magkasintahan na sila na lalaking gusto nitong ipapatay sa kanya? Tiyak na magwawala ito. Malamang na ipapatay din siya ni Lorenza. Ibang klaseng pag-ibig ang namamay sa puso ni Lorenza. Walang kailangang mamatay ang lalaking mahal nito
Huwag lang maagaw ng iba. Ganon katindi ang pagmamahal nito sa lalaki ngayon ay kasintahan na niya. Paano nila ililihim kay Lorenza ang kanilang relasyon? Ubod ito ng yaman. Handa itong bumayad kahit magkano. Malaman lang nito ang gusto nitong malaman. Hindi sa sarili niya ang kanyang inaalala, kundi si Robert. Ilang beses na palang pinagtangka ng buhay nito. Mabuti na nga lamang at lagi itong nakakaligtas. Ngayon siya nagsisisi kung bakit hindi niya dagdagan ang kaalaman niya sa black magic. Ang kaya lang niyang gawin ay ang pumatay ng tao sa pamamagitan ng pagsunog ng litrato. Liban doon ay wala na siyang kakayahan pang gawin. Di ang sarili nga niya hindi niya kayang protektahan ng kanyang kaalaman sa black magic. Sa bagay wala siyang problema kay Lorenza. Kung gugustuhin niya, ay kaya niya itong patayin ngayon. Wala nga lamang itong kasalanan sa kanya. Kung tutuusin ay siyang may kasalanan dito. Sa halip na patay niya ang lalaking ipinapapatay nito sa kanya, ay natutuhan pa niyang mahalin si Robert. Isang malaking problema ang kinakaharap nila ngayong magkasintahan kapag nalaman ni Lorenza na mayroon na silang relasyon. Pinilit na lamang niya iwaksis sa isip si Lorenza. Kapag talagang magiging hadlang ito sa kanilang pagmamahalan, ay gagamitin niya rito ang kanyang natutuhan sa black magic. Sasamantalahin na nila ni Robert ang pagkakataon hanggat hindi nalalaman ni Lorenza ang kanilang relasyon. Saka na siya kikilos kapag talagang kailangan na. Matapos niyang magpalit ng damit na pambahay ay humiga na siya. Gusto niyang balik-balikan sa isip ang bigla niyang pagkakaroon ng kasintahan. Ilang sandali lang ay hiniliran siya ng antok. Ang gwapong mukha ni Robert ang nasa kanyang isip nang gapiin siya ng antok. Kung ano ang pinoproblema ni Myla ay ganoon din ang iniisip ni Robert nang makabalik siya sa kanyang opisina. Hindi na nga siya nakapagtrabaho sa kaiisip kung paano nila maiilihim kay Lorenza ang kanilang relasyon. Ang kasiyahan niyang nararamdaman ng mga sandaling iyon ay parang gustong talunin ang problemang idudulot sa kanila ni Lorenza sakaling malaman ito na may unawaan na sila ni Myla. Gusto niyang protektahan si Myla pero hindi nila kung paano. Siya man kasi ay ingat na ingat sa mga inuupahang tao ni Lorenza para siya ay takutin. Hindi nga niya akalain na papapatay na siya ni Lorenza. Mabuti na lamang ang tumibig sa kanya ang babaeng inutusan itong pumatay sa kanya. Kung nagkataon hindi umibig sa kanya si Myla, tiyak na patay na siya ngayon. Matindi ang kapangyarihan kong hawak ng kanyang kasintahan. Nalaman niya nang mabasa niya ang nangyari kay Mr. Conrado Lim. Bigla na lamang daw nagliyab ang buong katawan ng lalaki. Ang nakapagtataka pa ay hindi kayang patayin ng anumang likido ang apoy na lumalabas sa katawan ng lalaki hanggat hindi ito namamatay sa pagkasunog. Kung nagkataon na ganoon din ang mangyayari sa kanya, mabuti na lamang at umibig sa kanya si Myla. At ang isang magandang nangyari ay umibig din siya sa babaeng papatay sana sa kanya. Nang malaman nga niya ang kapangyarihang taglay ni Myla, ay hindi man lang nagbago ang nadarama niyang pag-ibig dito. Lalo pang ang lumalim. May dahil naman kasi ito kaya nito naisipan ng ganong bagay. Pero kapag mag-asawa na sila, ay hindi na niya papayagan itong gamitin ang natutuhan itong black magic. Kaya naman hindi itong buhayin ng maluwam kahit kasama pa nito ang magulang nito at mga kapatid. Isa na lang talaga ang kanyang problema para maging magnap ang kanyang kaligayahan. Wala pa nga lang siyang maisip na paraan. Gusto na sana niyang yayaing magpakasal si Myla kahit ngayon lamang sila ito nagkakilala. Hindi naman mahalaga sa kanya kung ano man ang uri ng pagkatao ng kanyang kasintahan. Mahal niya si Myla at ito na ang gusto niyang makasama habang buhay. Bukas ay pupuntahan niya ang kasintahan. Magpaplano sila kung ano ang dapat nilang gawin. Iniligpitan niya ang kanyang mga gamit at saka siya lumabas ng opisina. Nagbago ng kanyang isip. Ngayon na niya pupuntahan ang kasintahan. Wala niya munti sa isip ni Robert na ang malaki niyang pagmamahal kay Myla ay masusubo kung hanggang saan.